Kailan nga pala yung balik mo sa doktor? Sa makalawa ho, titingnan pa nila kung magmamatch kami ni Josiah. Kaya nga ho, todo kahit ako ngayon para makaipon naman ako para sa operasyon. Kaya nga anak, dapat lalo mong alagaan ang sarili mo, hindi ba? Para sa anak mo. Kaya ko pala magingin, no? Gagawin mo lahat para lang mabuhay ang anak mo. Kahit makalimutan mo pa yung sarili mo. Kakayanin natin to. Lalo nagsikap ko yung lalaki. Yung anak ko na hindi marunong magnegosyo. Okay naman sana. Kasi full support naman ang pamilya. Kung saan-saan nga raw lumapit si Plexi at humingi ng tulong, matutulungan lang ang buhay ng sanggol. Tuwa ka! Nag-match kami ni Josiah. Kaya ko nga, liver sa anak ko. Naku, ang gandang balita naman yan. Ayon kay Bridget, nagpasya si Plexi na siya mismo ang magiging liver donor ng anak. O di, asikasuhin mo na yung passport ninyo ni Josiah. Nay, passport natin. Natin? Pati ako kasama. Nay, kailangan kita. Hindi ko kaya na mag-isa. Basta anak, sasamahan kita kahit saan pa tayo makarating. Ilalaban natin to. Salamat! Supposedly nga nung 13 sana kasama ni doktora na pumuntang India. Naging maayos naman daw ang pagkasama ni Plexi at Rodante nung una. Ni sa panaginip, hindi inakala ni Bridget na ang lalaking pinahal ng kanyang anak ang magiging dahilan ng kanyang maagang pagpanaw. Ano ba ang kasalanan niya? Nagminahal niya lang si Ate. Nagmahal lang siya kay Ate. Pero pinatay siya. Paano humantong sa malagim na krimen ang pagsama ni Plexi at Rodante? Hindi kita pinagkulyo para magpakundi sa lalaki tulad niya. Huwag niyo naman siya pagsalita ng ganyan. Eh, bakit hindi? Pipili ka na lang yung lalaki dyan pa! Ipinaglaban ni Plexi ilakad ang kasintahang si Rodante Palanggaw sa kanyang pamilya. Sa unang tingin, larawan ng isang masayang pamilya sina Plexi at Rodante bagamat naharap sila sa pagsubok dala ng kondisyon ng anak na nagkaroon ng bilyari artisya. Masaya naman ang anak ko. Alam kong nahihirapan siya sa buhay. Financially, sumuport lahat ng mga tita niya, mga pinsan niya, lola niya, mga ganun ba. Pero kaya naman sabi ko, matuto ka sa buhay, pinili mo siya eh. Pero sa kabila ng pinagdadaanan, nagawa pa raw ni Rodante na paghilalaan si Plexi. Gusto naman tumatay ka na. Naging sa'yo ba kayo nakabit mo? Sana man lang hindi mo ka ng pagkain sa bahay natin, di ba? Sana ginawa mo na lang ng paraan. Magkasama kami ni nanay, nag-ayos kami ng requirements ng passport namin ni Josiah. Wala ka mapakain, kumain ka. Alam mo, kung tutuusin nga, hindi naman dapat akong kasama ng mag-ina mo eh. Yung pagpunta sa India, dapat ikaw. Ewan ko ba? Nay, tama na. Bakit tama na? Hindi naman nga marinig lahat ang gusto mong sabihin eh. At bakit aling matauhan? Lexi, pagsabihin mo nanin mo. Hindi ka na. Lexi, ako pilit kong tinanggap yung lalaki yan. Kahit na ayoko dahil alam kong mahal mo. Pero hindi ko kaya magtatangahan kagaya mo. Ewan ko ba? Kailan ka pa matututo? Kailan ka matauhan? Pinaparatangan niya si Plexi na may lalaki. Pagkatapos sabi niya, alam daw namin. Pero wala naman. Wala kami namang nakikita. Si Lexi, mo namin. Ingat kayo, Wawi. Salamat ha. Salamat sa pamilya. Sige, ingat ha. Oh, Rodante, ano kung yung pala? Pag-uli pa kita tinatawagan. Gusto na. Mga pinsan ko si Ami at si Jeric, sinamahan lang nila ako sa ospital sa check-up sa'yo. Alis namin, kuya. Ang mahirap mo sa kuwan, kasama niyang si Rodante, hindi niya kilala lahat ng mga pinsan ni Plexi kasi. Ano? Kaya pinagdududahan lahat na siya daw ay lalaki niya lahat. Yun po ang umpisa ng pinag-aawayan nila. Ayon kay Bridget, may mga pagkakataong tumatawag si Rodante kahit alanganin oras para silipin si Plexi. Tignan mo sa kabilang kwarto baka di nagtatago. Tama kung dumating na tao dito sa bahay. Kaya na ba ako nandito? Hindi ako umalis. Bakit ba marunong ka pa sa akin? Basta gawin mo na lang yung inuutos ko sa'yo. Ito tayo, tignan mo. Tatawag siya sa anak niya, papapasukin niya sa kwarto nila. Ipapakita niya, sabi sa video ko yung ilalim ng bed, ilikod ng cabinet. Ito tayo, tignan mo. Carl, ano ba yan? Sino ba yung kausap mo? Si tatay po. Ano ba yun? Alas 3 madaling araw tumatawag ka. Oh, kami yung tatay mo. Sige na, matulog ka na. Na nagagalit pa ngayon anak niya, alas 2, mga anak mo, alas 12. Sa pagdaan ng mga araw, lalo pa raw naging siloso si Rodante. 1 month before na nangyari yan, nag-away pa sila. Inaakusahan niya na kahit daw nandito sila sa bagyo, nandalalaki si Plexi. Hoy. Malaman ko lang iipukan mo ko sa ulo. Hindi ka pa sa akin sinasabi sa'yo. Yung kuya ko mismo, panilang kuya ko andito, paano naman maglalaki yung anak ko, ayan ang kwarto nila. Andyan ang baby nila na palaging kaso at palaging nasa hospital. Dumating na rin daw sa punto na ipinatilan nila sa pagmamaneho si Rodante para mabantayan ang pamilya. After that, okay naman na sila kasi ayaw na niyang bumiyahe, ayaw na niyang lumayo. E nandun lang siya sa Paracels. Sa investigasyon ng mga polis, hapon ng 25 ng Hunyo, umalis si Rodante para bumili ng mga pangangailangan ng kanilang anak. Nagsanla ng cellphone kasi naubusan ng vitamin si baby. Nung kumalit sila, umalis ulit itong si Apel. Sabi ni Plexi na Kwan, nagpumilit itong si Apel na bibili ng Kwan ng diaper at saka tubig. Lumipas ang maghapon pero hindi agad umuwi si Rodante. Dahil dito, nagdesisyon si Plexi na siya na ang bibili ng gamit ng bata. Sa pag-alis ni Plexi, dumating naman si Rodante. Lexi, ano eh? Bumili ng diaper. Hindi pa lang ako eh. Ito, mas pa siya. Ang tagal mo eh. Yung anak ko na yung bumili. Sabi ko na ako. Wala na ako nabibili. Eh kasi naman eh, kalihating araw kang inintay para sa diaper. Saka pa bumili ng diaper ka. Tugraw, Cagayan. Ayon sa Paracels Police, ito raw ang naging dahilan ng pag-aaway ng magkasintahan noong gabing yun. Sinuspitsahan si Plexi kasi pinuntahan si Plexi. Ang tagal niyang bumalik kaya nagsuspitsahan ulit. Ano yung binili lang? Sa investigasyon ng mga polis, posibleng nagkaroon ng pagtatalo ang magkasintahan. Bakit ba yung usapan? Sabihin mo na magkita sa lalaki mo. Bakit kasi hindi mo kalitag? Sino ba maghihintay mo yung bata? Kung naman sa iiyak anak mo, iuna mo yung magtanggal-tanggal mo? Dapat di na kita sinabi. Pareho kayo nanay mo. Bakit? Sino ang pinaglaban ko sa pamilya ko? Sino ka ba? Ano ka ba? Bago na ako lahat? Parang nagkasagutan lang siguro. Hanggang sa tuluyan ng nagdilim ang paningin ni Rodante.
Kinabukasan, ika-26 ng Hunyo, sumuko si Rodante sa Paracelis Municipal Police Station. Siguro naisip niya wala silang mapuntahan. At sa kinaumagahan po ng June 26, ay siya po ay kusang sa impilan ng pulisya. Patay ka asawa ko! Patay ka asawa ko! Patay ka asawa ko, sir! Patay ka asawa ko! May dugo po sa kaliwang ano niya. Na sabi niya na ako yung pumatay. Lagi ko kami. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Sa harap ng isang abogado, inamin ni Rodante ang nagawang krimen. Selos ang itinuturong dahilan ni Rodante, kaya niya nagawang pasnangin ang sariling kinakasama. Wala namang sinabi din ng suspect na pinagsisilosan niya na isang tao. Wala naman nabanggit yung akusan. Sabi naman ng suspect ay talagang sa pagsisilos niya sa kanyang asawa. Na kung pwede sanang may balik, yung nakaraang nangyari ay magsisisi siya sa kanyang ginawa. Pero anumang pagsisisi, hindi na ito may babalik ang buhay ng nobya. Kaya yung loob ko, yung kung talaga yung nangyari sa anak. Gusto ko talaga, mamatay din dapat si Apel. Galit kami talaga. Buti lang at sumuko. Nakausap namin siya. Sabi niya, kasalanan ko, ginawa ko. Yun lang naman ang sabi niya. Pagdusahan ko, yun po ang sabi niya. Kasong murder ang isinampa laban sa suspect. Masarap. Sinubukan ng investigador na kunan ng panig ang akusado na si Rodante Palangao, pero tumagi siyang magbigay ng pahayag. Samantala, tila doble dagok para sa pamilya ang pagkamatay ni Clexie. Sa pagkawala ni Clexie, nawalan din ng liver donor ang anak niya na si Josiah. Namatay na. Wala na si Lexi. Wala na pang donor. Yung si baby. Hiling ni Bridget na wala man si Clexie, madugtungan sana ang buhay ng apo. Yung apo ko, ma'am. Yun sana, humihiling ako ng tulong financial para ma-liver transplant sana siya sa India. Para naman, kahit wala nang mama niya, siya man lang mabuhay sana. Humihiling ako ng tulong financial kahit kanino. Tulungan sana kami. Nakaraang araw na itinanong ko. Nakaraang araw na Nakaraang araw na itinanong ko. What? Magandang umaga, hapon ng gabi sa inyo mga chika. Nagbabalik na naman tayo sa isang video na kung saan ay mag-react na naman tayo sa mga kalokohan at Watch 15. Watch 15.
Boom, headshot. Boom. Katarantaduhan ninyo. At yun yung mga iba kundi ang nanik. So lumabag na naman tayo dito. And hopefully mag-enjoy kayo. Let's go. Tinatin ko na meron mga kalakuha at katarantaduhan na ipapakita nyo sa akin for today's this week nanik natin. Okay? Tara na. Let him cook. Bakit kailangan mo siyang ipagluto? Anong meron? Bakit ba kasama siyang ganun? Latin cook na agad. Sunod! Ano yung tumalsik na yun? Parang hindi na ito dapat tumalsik yun Ano yun? Another LSFW na naman talaga tayo dito. इसका नुन्नू कितना बड़ा था, इतना बड़ा था। इस जूते का नुन्नू था, साला वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता। What the fuck was that? Hey yo! Alam ko lumalaki ito mahaba yan, pero bakit ganun?
This is you. Wait, no, this is you. And you want to conquer the world of Albion? Here's what you have to do. Craft a pickaxe, gather some more, smelt the ore, make a set of armor, craft it. Huh? No, now's not the time for fishing. Go and craft a sword already. Now that you're all geared up, find a dungeon, kill the boss, get some loot, go to the city, enlist into a faction, conquer an outpost. Well, stop petting your enemy's wolf. Get back into the fight.
sabihin mo? Ano ibig mo sabihin? Ano ibig mo sabihin? Ah, sa lagili. Mama, saan lagili taal? Lagili. Lagili. Lasa, lagili. Anong lagili? Lagili na ba nang ngayon sa taal? Doon sa may... ano doon? Ayun. Sa may, hindi kasi may bypass yung may ano doon, mga KTV bar. Doon ang daan doon papasok. Nandito na ba? Yun, lapit na. Yun, ayaw pang pumasok. Ay. Chop, chop, wow. Yay! Ayun, shoot na. Very good. You might learn some. Ikaw ulit. Tatanong ko sa ato. Nine President, Batang Mahirap Mula sa Lubaw, 1961, Julio Cornelio. Kapag magsasaka, agricultural land report. Kapag kumokontrol, control program. Pabahay, dynamic housing. Kapag. Ma. Tayo mo, naman ka naman. Binibisa ko pang bata. Ma. 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 Ah. Kadamot naman ni Tutoy. Sobrang damot. Baho Baho mo baho pa? Si Batman.
Kamay ko hanggang ano yan. Inidoro. Kasi Pilokyo. Ang haba ng malaki. Kaya mo na tayo na. Puro sa kulaan. Ma. 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 Mama. 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 Ano pinapanood si Jonel? Si Jonel? English? Si English? Si Jamil. Lahat na ata eh. Talaga na ako, Johan. Lahat ng ink, wala nang typewriting. Okay ka na ako sa mga klase mo. Mama, Jamil, okay yan. Sasabihin ko lang. Kahit ako sasabihin ko lang sa'yo. Kailan pa? Kailan pa nagsimula yan? Bakit ka na simulan yan, Johan? Sinabi mo na rin lang tayo. Hindi. O, paano simula yan, mga klase mo nagpa-print na yan, pa-print sa iyo? Kailan nalaman? Nagdala na kita. Nagdala na kita ng ano, na nakapag-print ako. Hindi mo sinabi nagpa-print ka na lang. Mag-i-enroll na nyo, pag ito yung race. Isin mo. Ayun, na. Minsan nangyari sa akin, may naiiwan ako. Yata ari, ingat na ako, nagsinuko ko na, iwan. Ay, nagino ko yung kanina. Mama! Wala na pala kami.
Mama! Mama! Ah! Sige na. Doktor, malaki.
Nakakita na ako ng ano, toothbrush. Nakakita ko ng toothbrush. Ano yung problema? Mabilis mo mga mabilis ang kita eh. What if you?
Sinadoro ko ng pintuan. Ang ganun dyan. Sinadoro ko ng pintuan. I'm on a dream. I want to make myself alive. I'm strong and I... Taga? Taga? Gusto kayo kulele? Kulele! Ang! Ang! Malipindo. Malipindo. Mapilindo. Di control program. Agricultural Tenancy Act. Agricultural Reform Land. Ay, land reform? Hindi ko nga alam. Ay, nakalimutan ko ang salita eh. Ano naman na yun, lagi na.
Si Makapagal. Ang pangalan ng mga bagal? Si Diosdado. Pangalan sa Pangulo? Pang-anim. Sigurado ka, pangalan? Pang-siyam. Kailan siya nakalal? 1961. Ano ba dating araw ng kalayaan? July 4. Basta game? Tuwing ano? June 12. Naglalayo ang bigyan ng pabahay ng mga pamilyang walang matirhan. Ano yan? Ano yun? Oh! Naglalayo ang bigyan ng pabahay ang mga pamilyang walang matirhan. Tenement housing. Oh, ito ang bansang pinag-agawan ng Pilipinas at Malaysia. Sabah. O ito, binasa mo ang pamamalakad ni Marcos. Kunti lang. O ito, pagpapalaganap ng maayos na serbisyong pangkalusugan sa mga poong rural. Pagyayabong sa pag-turista. Tourist. Pagpapayabong ng turismo sa Pilipinas. Yan sa Karoon ng Pilipinas. murang konsultasyon gaya Ah. ng Philippine Health. Pagpapaano ng mga banyagang papabawi ng mga banyagang sa Pilipinas. Pag-iipit sa iligan na pagpasok ng mga produktong dayuhan. Yun ba ang kanyang gusto sabihin? Parang ayaw nila na may mga ibang produkto na tatangkilikin. O ito, ano na makinig ka? Nagkaroon ng murang konsultasyon gaya ng Philippine Heart Center at National Kidney Institute. Yun. Nagbibigay ng pahintulot sa mga Pilipino na magtungo sa China at sa iba pang parating bansa. Ayun nga, pagpapayabong ng turismo sa Pilipinas. Patupatayo ng mga paaralan na kilala bilang Marcos type ng mga paaralan. Pagpapatupad ng programa sa kalawakang kapapagawa ng mga infrastruktura. Pagpapataw ng buwis sa lahat ng produktong papasok sa Pilipinas. Pagtulong sa mga magsasaka upang maparami ang ani ng bigas. At pag-iigpit sa iligal na pagpasok ng mga produktong dayuhan. Ang magsaliksik daw kung anong batas militar. Ang batas militar ay Ano yun? Ano ginagawa mo dyan? Ginagawa mo ba? lalo. Naglalaro ka ba? Naglalaro ka ba din? May tama na. Matulog ka na. Higa. Ang batas militar ay yung mga militar na mabait na mga mabait na hindi naman papatay tao pero tinatakot ng mga kasamang tao, di ka?